Kinabahan akong bigla. Parang may masamang mangyayari. Nay, huwag kayong naniniwala sa pamahiin. Wala lang ho yun. Walang ibig sabihin yun. Nay, magpahinga na kayo. Huwag niyo nang isipin yan. Ako na kung bahala dito. Mag-iingat ka. Okay na kayo, Nay? Nay, itulog din na lang yan. Wala ho yan. Halika na ho. Umiga na ho kayo. Good night, Nay. Night. Diyos ko po. Sana hindi masamang pangitain yun. Sana walang masamang mangyayari. Sana. Sana. Mrs. Banaag, or Zenny, may I call you Zenny? Opo, Zenny na lang. Okay. Napag-aralan ko na ang iyong kaso. Pero sa ngayon, ang kailangan ko sa'yo ay malaman ang buong katotohanan. I need to know the whole story and I need you not to leave any details out. Okay ba yun? Opo. Okay. So, Zenny, huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Guilty ka man o hindi, trabaho ko bilang abogado ang ipagtanggol ka. Kailangan kong makapaghanda ng isang matibay na depensa just in case makakita ng probable cause ang korte regarding sa final na appeal for reconsideration of the case ng mga Saavedra laban sa iyo. Attorney, ang ibig niyo po bang sabihin, merong malaking posibilidad na umakyat sa mataas na korte ang kaso? Well, there is a possibility. Kaya kailangan ko ulit siyang pag-aralan at kailangan natin maghanda. Pero kasi po, ang sabi nung dating abogado po, na may chance daw pong madismiss ang kaso. Pero hindi ko na po alam kung ano nangyari doon. Sige, aalamin ko yan. But for now, I need to know the details. Okay, sige. Ganito po yun. Kapal talaga ng mukha ni Lira. Ang gusto niya, lumapit ako sa'yo para mangutang. Ano? Uutang siya sa akin? Eh, hindi nga kami close nun. Yun nga yung sabi ko kay Lira. Bakit? Narinig ko yung pangalan ni Lira. Oo, yung best friend mo. Nagpunta kasi siya dito kahapon para umutang. Bakit ba kasi hindi mo pinahiram? Di ba kayo yung close? Anong ginagawa mo dito? Dumalaw lang ako sa mga blackmates ko. Sigurado bang blackmates mo na dinalaw mo? Ikaw talaga. Hindi naman siya umutang sa akin eh. Ang alam niya kasi gipit ka eh. So, sa amin siya lumapit.